Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bago kayo, anyan mo po tayo, ating basahin muna ang ating teksto sa umagang ito na sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Sabi dito ni Pablo, "Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. And let us run with endurance the race that is set before us." Sa verse 2, "Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God." Hallelujah. Ang Panginoon magpala ng kanyang mga salita at kayo po ay marinang umupo. Sa pagbati sa bawat isa na isang magandang umaga, nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalalagayan. Tunay nga na isang privilege ang tumayo sa harapan ng kanyang mga anak. At nawa ay ang Panginoon ang maggabay at magturo sa atin sa umagang ito. At nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo lahat. Hallelujah. Sa ating teksto, sa umagang ito, aking pamamagatan ng aking ibabahagi sa inyo na run and endure the race of faith. Praise God. At ang Apostol Pablo dito ay pinakita sa atin na kung paano at kung ano ang dapat gawin habang ating tinatakbo ang takbuhin ng ating pananampalataya. At siya rin naman ay nagpakita ng mga examples. Kanyang ipinakita ang mga heroes of faith. Minsan may nabasa pa ako na ang mga tawag sa mga Old Testament saints dito sa Bible ay ang mga hall of faith. Sila ang mga tao, mga kalalakihan, mga lingkod ng Diyos na lumakad sa kanilang mga pananampalataya bagamat hindi nila nakamtan ang pangako sa kanila. Ang Apostol Pablo ay nagpakita na ang mga taong ito ay namatay na hindi nakukuha ang pangako, ngunit sila ay nagpatuloy at lumakad sa pananampalataya. Lahat sila ay nag-endure, lahat sila ay nag-overcome, at lahat sila ay naniniwala na ang kanilang ginagawa ay worth it dahil sila ay naglilingkod sa Panginoon. Wala sa kanila nagsabi na bakit ko ba kailangan gawin ang mga bagay na ito? Walang nagtanong sa kanila na kung bakit ba ako nakikinig sa boses na aking naririnig. Bagkus sila ay nagkaroon ng pananampalataya, tinakbo ang kanilang pananampalataya nang walang pag-agam-agam sa kanilang mga sarili at sumunod sa tinig ng Panginoon sa kanilang buhay. Now, having this example ng mga heroes ng faith, ay tayo rin naman ay pinapakitaan kung paano natin dapat takbuhin. Unang-una, ang takbuhin ng ating pananampalataya at kung paano tayo mag-endure dahil sa tanggapin man natin o sa hindi ay ang takbuhin ng ating pananampalataya ay hindi isang madaling task. Hindi isang madaling buhay. Ang buhay na lumalakad sa pananampalataya ay isang buhay na hindi madali. Ngunit dahil sa mga taong ito na ipinakita ni Apostol Pablo, dahil sa mga taong ito, mas lalo nating nakikita na bagamat hindi madali, pero hindi imposible na lumakad sa pananampalataya. Now, how are we going? Sabi dito, "Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it." Sa 25, "And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown. But
We for an imperishable crown. Sabi sa 26, therefore I run thus, not with uncertainty, thus I fight, not as one who beats the air. Praise the Lord. Ang pinapakita dito ni Apostol Pablo is, kung natin titignan, is kung paano paano ba dapat natin takbuhin ang buhay ng buhay ng pananampalataya. At siguro makikita natin, kung ating lang titignan, na kailangan natin takbuhin ito, na may tinitignan talaga tayong finish line. May tinitignan tayong prize sa dulo ng lahat ng mga bagay na ito. And then, sa atin, magsisimula tayong, magkaroon ng desire na matapos ang takbuhin. Alam niyo dito sa verse na ito na ating binasa, kaya si Apostol Pablo ay ginawa niyang reference ang isang runner. Nung panahon na yon, ang Corinthian ay ang Corinthian society ay nag-held ng isang Olympic style na event every other year. At mostly, yung event ay nagko-consist ng mga foot race. So now, yung mga athlete na nagko-compete doon ay nagtitrain ng kanilang mga sarili. To the point na kailangan silang alisin na hobby sa kanilang katawan, meron silang certain training na kailangan gawin sa kanilang sarili para manalo sa race na kanilang gagampanan, para doon sa Olympic event na yon. And ultimo, pagtulog, hindi lang sa physical na katawan, bagkus pati sa diet, yung kanilang mga kinakain, sa pagtulog nila ay kailangan may sinusunod silang schedule. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang ang kanilang ginagawa. Para lahat ng kanilang ginagawa ay preparation para dun sa prize na pwedeng makamit. Noong time na yon, yung prize na sinasabi ay isang corona na gawa sa wreath. Kung malalaman niyo yung wreath, ay isa siyang koronang gawa sa bulaklak na parang pinagdikit-dikit. Nabilog at ipinapataw sa ulo ng mga nanalo. Kasi noong time na yon, wala pang gold medals. Ang highest award na pwede mo makuha ay patawang ka ng koronang gawa sa wreath or sa bulaklak. Pero, kung every other year yung corona na yon, every other year din, before matapos ang taon na yun, yung bulaklak na pinatong sa kanilang ulo, ay malalagas. Mauubos, mag-fade away. At again, magte-train uli sila para dun sa bulaklak na yun. Every other year, may Olympic event. So yung year in between, ay hindi naman sila magre-relax. Gagamitin nila yung year in between para dun sa event sa susunod na taon. Sa isang bulaklak na ipapataw sa kanilang ulo para sabihin sila ang nanalo. Pero pagkalipas ng ilang araw, ilang panahon, yung bulaklak na ipinataw sa kanilang ulo ay malalagas din. So sa ating mga mananampalataya, we do not compete. Hindi natin katunggali ang ating mga kapwa mananampalataya. Bagkus sila ay ating mga kasama sa takbuhing ito. We do not compete sa isang bulaklak na ipapataw lang sa ating ulo at after some time, mag-fade away. Malalagas, mauubos, masisira. We run this race because we know we will have a crown that kahit kailanman na hindi na masisira. Isang crown na nagsasabi na ikaw ay isang overcomer. Isang crown na magpapakita at magpapahiwatig na ikaw ay nagtagumpay sa Panginoong Kristo Jesus. At ano ba ang significance ng crown na to? Ano ba ang pinapakita nito? Once we have that crown, tayo ngayon, na pagka naabot natin ang crown na yan, yung reward na sinasabi ng ating mga kamtan, ay yung reward na makakasama natin ng ating Panginoong Kristo Jesus sa glory. Now we run this race of faith hindi para dun sa nasisirang,
kumbaga sa nasisirang reward, nalalagas na reward, or kung ano mang kayang i-offer ng sanlibutan na ito. No. We run a race of faith para makita at makasama ang ating Panginoong Kristo Jesus sa kaluwalhatian. At kung hindi yan ang iyong dahilan, ay marahil panahon na para isipin mo na kung bakit ba ako nananatili sa pananampalataya, bakit ba ako tumatayo pa sa pananampalataya? For the recognition ng mga tao sa ating paligid? No. We stand in our faith para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Para para pagdating ng panahon, when the race is complete, we can say, oh, glory to God, andito ako kasama ang Panginoong Kristo Jesus. And it will be worth it all. Hindi natin masasabing, pansamantala lang, makakasama ko ang aking Panginoon for a short time dahil babalik na naman ako, magti-train na naman. No! When the time is done, wala nang kapaguran. Hindi na tayo magkakaroon ng, hindi na tayo tatakbo pa. Bagkus ang ating reward ay kasama na natin. Now, that's the reason why we run this race. There is isang bagay na ating kailangan maalala na itong takbuhin na ito ay hindi naman sprinting. Dahil ang mga sprinter ay meron lang yan silang lakas for a short amount of time. Dahil ang mga sprinter ay gagamitin nila yung strength nila para unang-una, sa unang bugso ng takbo nila, hanggang sa gitna. At parang pagdating sa bandang dulo, ay magkukrus na lang sila. Ang kailangan nilang gawin ay, kailangan nila ng burst ng speed. This run of race of our faith, ay hindi ganun. Hindi natin kailangang biglag tumakbo at biglag kailangan mainit na kagad ako, kailangan ganito, kailangan ganyan. Hindi. Itong race na ito ay marathon. Lagi nga natin sinasabi na ito isang marathon na kung saan may mauuna at may reward ang nauna, pero yung nauhuli, hindi naman ibig sabihin na siya'y nahuli, na siya ay kulelat, pero pagdating niya sa dulo, yung reward ay the same dun sa nauna. Yung reward na tinatanggapin niya, yung recognition, yung medal, alam niyo ba yung mga marathon runners, ang pinakaano lang nila is yung time, kung gaano kabilis nila natapos. Pero hindi yun batayan hindi yung batayan para makakuha sila ng medal na finishers sila. Ang batayan lang para makuha nila yung medal ay makatapos sila. Kailangan lang nilang tumagos dun sa finish line. Minsan may certain amount of time, 5 hours, kailangan mong takbuhin. Minsan 10 hours, dapat by 10 o'clock, magsisimula ng alas 5, 10 or 11, dapat matapos. Pero yung hindi mo kailangang itakbuhin na sobrang bilis na sa loob ng 30 minutes, tatakbuhin mo yung 42 kilometers. No. Kailangan mong i-pace. Kailangan mong yung sarili mo na kung para mo matapos ang takbuhin na yun. And that, I believe, is how we will run this race of faith. May pacing na kung saan dapat medyo ninilagyan natin ng diin yung ating pagtakbo. Meron din naman panahon na medyo mag-i-slow down ka ng konti. At yung mga panahon na yun, marahil, pagka nag-i-slow down, is nakakaharap ka ng mga stumbling blocks, nakakaharap ka ng mga obstacle sa iyong harapan. Pero it doesn't mean na hindi mo kailangan mong tapusin. Huwag mong hayaan ang mga bagay nito ang makahinder para makatapos ka. Or yung prize sa dulo ay worth it. At hindi mo ito kayang ipagpalit sa kahit anuman na pwedeng humarap sa iyo. Sabi nga sa Revelations 3 verse 21, may ilang minutes na lang ako para sa ibabahagi ko sa inyo sa umagang ito. Sa Revelations 3, verse 21, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne. Si Jesus ang nagsasalita ng mga bagay na ito.
as I also overcame and sat down with my Father on His throne. Praise the Lord. Isang bagay na pinapakita sa atin ng Panginoon, kailangan mo lang makatapos. Kailangan mo lang makalagpas sa finish line. For you to sit beside Christ. For we to be with Christ. Hindi sinasabi doon na kailangan ikaw ang pinakaunang makatapos, ikaw ang may pinaka-the best na track record, ikaw ay may pinaka-mabilis na track record. No. All you have to do is finish. Ang kailangan mo lang gawin ay matapos mo. At after that, yung medal, kaparehas lang din ng tinatanggap ng medal nung nauna. Because you will finish. Isang bagay ang lagi pinapaalala rin sa atin na kailangan natin matapos. Huwag nating hayaan na mahinder o mapigilan tayo sa takbuhin ito. Dahil isang bagay ang pinakita sa atin na ang path ng ating tinatakbo ay hindi naman na lingid sa atin. Hindi na to madilim sa ating harapan, bagkus naka-laid na, nakalatag na ang kailangan natin takbuhin. Kailangan na lang natin itong takbuhan. Sabi sa Matthew 17, verse 13 to 14, hindi ko na babasahin, ito ang patungkol sa narrow gate. Ang narrow gate ay kung maano natin, ito ay masikip at may difficulties kang maharap. Pero, it is not impossible to enter. Once you enter, wag ka nang lumabas. Wag mo nang hayaan na umalis ka pa. Marahil yung kabilang side, sa takbuhin natin, ay nakikita natin, ba't ang sikip-sikip naman yata dito sa tinatakbuhan ko? Samantalang doon sa kabila, napakaluwag. Alam niyo sa mga driver, pagka yung side namin ay napaka-traffic, tapos yung kabilang side ay ang luwag, nakaka-tempt mag-counterflow. Parang, ano bang gagawin ko? Ang sikip dito, parang ang sarap lumabas dito sa kabila. Tapos, papaspasan ko na lang, pangga doon sa dulo, tapos lulusot na lang ulit ako. Nakaka-tempt, di ba? At kung may driver na magsasabi sa akin, di ako natitempt mag-counterflow. Lahat yata ng driver na kilala ko, kahit dito sa atin, natitempt. Kahit ako mismo, pag nakita kong maluwag yung kalsada, sa kabilang side, at napaka-traffic, gustong-gusto kong lumabas dito sa kabila para mag-counterflow. Pero sa pananampalataya natin, bagamat masikip ang ating nasa harapan, don't ever get tempted na lumipat doon sa mas maluwag. Dahil pagka lumipat ka doon sa mas maluwag, hindi ka ang katapusan noon ay hindi ang kaluwalhatian na matatanggap natin kay Kristo. Ang dulo ng maluwag na daan na yon, marahil masarap, marahil maganda, sa umpisa. Ngunit pagdating sa dulo, makikita mo yung mga nandun sa narrow na daan, parang ang ganda yata nung pinupuntahan nila, yung ending ng pinupuntahan nila, parang napakasarap. Bakit dito painit ng painit, padilim ng padilim? Pagdating doon sa kabila, parang ang dilim ng umpisa pero lumiliwanag na lumiliwanag. Gumaganda, umaaliwalas yung kalsada. Bakit dito parang ang luwag nga pero padilim ng padilim? Then, you will know. Difficult the road may be, pero ang Panginoon din naman ang nagpakita sa atin how we can endure. Ang Panginoon din naman ang nagbigay ng mga example paano natin may endure ang mga bagay na ito. Kung babalikan natin ang ating teksto, ay sa verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, yun ang unang-unang ibinigay na example na ating titingnan for us to endure this race. Yung cloud of witnesses na kapaligid sa atin, hindi lang dito sa ating bahay-sambahan, hindi lang sa mga ibang churches sa labas, bagkus sa unang panahon pa, there are so many witnesses na nagte-testify na stay on your track, na manatili ka dyan, tama yan, hindi ka, nasa tama ka na, huwag ka nang lumabas pa. Lahat ng nagwi-witness, nagsasabi, na worth it yan. Manatili ka lang dyan. Huwag mong hayaan na man-divert yung paningin mo ng mga magagandang bagay na nasa sanlibutan. Manatili ka dyan. All those witnesses, isa lang ang kanilang pinapatotoo. Na we are now experiencing glory sa ating Panginoon dahil nanatili kami, kaya manatili ka dyan. Anong isang magandang example dito sa ating mga
mga heroes of faith. Isang example na ating pwedeng tignan ay si Enoch. Si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Isang bagay na ating lagi nating pwedeng tignan. Si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan bagkus siya ay kinuha ng Panginoon. Siya ay nawala. For he walked with God. Nanatili siya sapat na kung saan ng kanyang mga magulang. At ang Panginoon ay so gracious na hindi na siya ibigay pa sa kamatayan. Ang Panginoon ay may sobrang paglakad niya kasama ang Panginoon. Ang Panginoon ay nag-bless sa kanyang buhay na hindi na siya nakaranas ng kamatayan. Oh, how great na reward sa pagsunod sa Panginoon. Yes, tayo minsan, marahil darating tayo sa panahon na tayo ay kukunin na. Hindi naman natin mapagkakailayan. Habang lumalawig ang panahon, ang ating panahon din ay nauubos. Ang ating buhay ay nauubos. Pero hindi naman to sinasabi na less tayo sa mga taong hindi na makakaranas ng kamatayan. Lahat ng lumakad, namatay man o mamamatay man o namatay man, ay hindi less doon sa mga aabutan ng Panginoon. Dahil sabi ko nga, all we have to do is finish. All we have to do is run and finish the race. Pangalawang bagay, 4 na bagay lamang ang aking ibibigay to how to endure. Pangalawang bagay, get rid of the weights of life. Alisin mo yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Alam niyo yung mga runners, babalik tayo lagi sa mga runners. Sa mga marathoners, ang suot nilang damit ay as comfortable na pwede nilang suotin. Minsan pa nga gusto nila yung pinakadikit sa laman dahil minsan, ang mga damit, lalo yung medyo maluluwag, ay may wind drag na tinatawag yan. Meron niyang habang tumatakbo ka dahil may hangin at may maluwag ang iyong damit, pwedeng makaabala yun sa pagtakbo mo. Magkaroon ka ng, kumbaga mas bumagal ka. Sa pagbibisikleta, ganun din. Kaya nga makikita natin kadalasan ng mga athlete, besides sa mga ball games, pero yung mga athlete na nagko-compete through physical work, katulad ng wrestling, track and field, biking, lahat yan, skin fit yung damit. Para to lessen the drag, to lessen yung hirap na pwede nila yung bigat na kanila pwedeng danasin. Dahil lalo sa mga athlete, mga triathlete, kailangan nila yung talagang yung halos yung parang pakiramdam nila wala silang suot. Dahil yun ang magbibigay ng kumbaga mas naka-focus yung katawan nila sa ginagawa nila, hindi doon sa damit na suot-suot nila. Now, tayo, get rid of the weights of life. Ano ba ang mga weights of life? Ano ba ang pwedeng mag-weigh us down para tayo ay makatakbo, yung makapagpigil sa atin na makalakad pa? Yan ba ay kasalanan? Kung yan ay kasalanan, kapatid, ask for forgiveness. Hingin mo sa Panginoon ang kapatawaran, sabi nga sa 1 John verse 1. 1 John chapter 1 verse 9. Sorry. 1 John chapter 1 verse 9. Sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ang mga bagay na ito ay ang ang mga kasalanan na ating daladala ang nagwe-weigh us down to move further, ask for forgiveness, mga kapatid. Huwag kang mahihiyang lumapit sa Panginoon. Sabi nga, di ba, kahit nga sa gamot, huwag kang mahihiyang magtanong kung tama ba sa iyo yung gamot. Kung tayo ay nais nating makatakbo sa takbuhin ng pananampalatayang ito, huwag kang mahihiyang magtanong. Huwag kang mahihiyang lumapit doon sa naglilinis, doon sa nagbibigay ng gamot. Dahil pagka ikaw yung nahiya, makikita mo na overtake ka na ng lahat. Yes, hindi to race, pero kailangan mo makatapos. Baka hindi ka makatapos. Pagka hinayaan mong ma-weigh down ka ng mga kasalanan na bit mo, hindi mo pwedeng dalhin yan doon. Hindi mo pwedeng dalhin yung mga kasalanan mo
yung mga mali sa buhay mo, hindi mo pwedeng dalhin sa kaluwalhatian. Kailangan, nung nagsimula kang tumakbo, tanggal na rin. Unti-unti mo na silang hinuhubad. Hindi naman ibig sabihin, pagtanggap mo kay Kristo ay hubad na kagad lahat. No. Pero kailangan mong tanggalin. Dahil yan ay makakaabala sa iyo. Yan ay makakahinder ng growth mo sa pagtakbo. Pangalawa, ano bang pwede pa? Cares of this life. O dalas nating marinig yan, ang mga cares. Ano bang mga cares ng buhay? Pagkain, damit, lahat, etc. Let it go. Isang bagay na sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Chapter 5 verse 7. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Napaka-iksing verse pero napaka-powerful na marinig. Kapag ikaw ay maraming bitbitin na alalahanin sa buhay na ito. Marinig mo sa salita ng Panginoon na cast all your cares. Ibigay mo lahat yan sa Panginoon. Huwag mo hayaang ma-weigh down ka ng mga bagay na yan. Ibigay mo yan sa Panginoon. Naghihintay lang siya. Bukas ang kamay ng Panginoon para sabihin niya, anak, andito yung kamay ko. Hawakan mo. Abutin mo, ibigay mo, lagay mo sa kamay ko ang mga pangangailangan mo. Ilagay mo sa kamay ko ang mga alalahanin mo. Ako nang bahala dyan. Run your race. Run the track, the path that I laid before you. Yung mga alalahanin, ako nang bahala. Hayaan mo akong kumilos at gumawa sa iyo habang tinatakbo mo ang path na inilagay ko sa harapan mo. Mahirap, yes. Pero hindi imposible. Mahirap mangyari na isipin mo na, paano to? Is there anything impossible sa Panginoon? I think not. Walang imposible na pwede kayang gawin ng Panginoon. Walang kahit anumang pwedeng pumigil kung tayo ay nananatili sa path na ibinigay ng Panginoon. Walang makakapigil sa kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Let your cares be upon Him. Bigay mo lahat. Huwag mong hayaang may maiwan. And then after that, the race. Run your race. Dahil pagdating mo sa dulo, Panginoon, salamat. Hindi ako nagkamaling ibinigay sa iyo lahat. Now I have the glory. Now, nararanasan ko ang kaluwalhatian ng Panginoon. Give your cares to Him, mga kapatid. Sabi sa Psalms 55 verse 22, verse 22. Cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit righteous to be moved. Napakasarap na salita ng mga Panginoon. Hindi niya hayaang ikaw ay magalaw sa iyong pagtakbo sa takbuhin ng pananampalataya. Hindi niya hayaan na ikaw ay ma-stumble sa mga cares na yan. Kung ibibigay mo lamang sa Kanya. He will hold you. Aalagaan niya, iingatan niya ang buhay mo. As long na nananatili ka sa path na nakalay sa harapan mo. As long na nasa loob ka ng Kanyang kalooban. As long na nasa loob ka ng Kanyang presensya, He will care for you. Sabi sa Matthew 11 verse 28 to 30. Ito yung ilang mga verses lamang. Verse 28, chapter 11, Matthew 11 verse 28 to 30. Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Sabi sa 30, for my yoke is easy and my burden is light. O napaka
Sarap, purihin ng Panginoon na ang mga bagay na kailangan nating lamang gawin, na ibigay sa Kanya lahat. And we can run our race. Pangatlong bagay na ating pwedeng how we can endure, ay isa sa pwede natin tingnan. It begins with Christ, and it will also end with Christ. It begins with Christ. Nagsimula ang mga bagay na ito ang ating Panginoong Kristo Jesus ay namatay sa krus. Napako sa krus, He defeated sin, He defeated death para sa atin. Now, our race begins when we accept Christ. It starts, lagi siya magsisimula sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi ka pwedeng magsimula sa takbuhin ng pananampalataya na hindi mo kilala si Kristo. Hindi mo pwedeng sabihin na ako ay Kristiyano na hindi ko kinikilala si Kristo. Hindi mo rin pwedeng sabihin na ako ay Kristiyano pero hindi mo sinusunod si Kristo. Na nagsisimba lang tayo, na umaawit ng Christian songs. Lahat na ng tao ngayon umaawit ng Christian songs. May nabasa nga akong isang comment, chat, sa isang video, binasa niya. Sabi niya, Christian ako, pero, Christian ako dahil nakikinig ako ng Christian songs. Yun ang batayan niya ng pagiging Kristiyano. Dahil nakikinig siya ng Christian songs. Christian songs lang ang pinakikinggan ko. Kristiyano na ako. No. Tayo ay nagiging Kristiyano dahil nagsimula tayong tanggapin ang ating Panginoong Kristo Jesus. It begins always with Christ. Kilalanin ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus, tanggapin yung salvation na Kanyang ibinibigay, and it will also end with Christ. Yung mga tao na nagsasabi na, oh hindi, wala na, ano lang si Kristo, kumbaga, tapos na, wala nang bagay na makikita pa. It ends with Christ. Pagtapos ng panahon, ang sasalubong sa atin, ay si Kristo din. Ang makikita natin sa alapaa, pagka tayo ay kinuha na ng Panginoon, pagka tayo inagaw na ng Panginoon sa lupang ito, si Kristo din. Siya mismo ang sasalubong sa atin. Kaya remember, for us to endure, lagi mong isipin, lagi mong itatak sa iyong puso, na ginagawa mo to dahil kay Kristo. Para kay Kristo. Para sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Lahat ng ginagawa mo ay para sa kapurihan ng Panginoon. It begins and ends with Christ. Walang credit na pwedeng mapunta sa'yo. Lahat ng credit kay Kristo. Lahat ng kapurihan kay Kristo. Now, pangapat, suffer now, enjoy later. Diba? Marahil ngayon, sa panahon na may usong may isa pang ganyan, pay later. Shop now, pay later. Pero sa kay Kristo, suffer now, enjoy later. Ngayon mo pagdaanan yung mga kabigatan na yan, and pagdating sa dulo, tatalong ka na lang, magsasabi ka, oh, glory to God, naranasan ko ang mga bagay na ito. Sabi sa 1 Peter 5, uli, Peter 5, verse 10 to 11. But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect establishment, strengthen, and settle you. To Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. Alam niyo, isang bagay na ating kailangan ilagay sa ating puso, for us to endure, kailangan nating laging ipaalala sa ating sarili na tayo ay hindi taga rito. Na lahat ng mga bagay na ito, laging isang paboritong kasabihan ngayon ng mga young people, lahat ng mga bagay ay temporal lang. Hindi mo dadalhin sa langit yan. Alam niyo, isang magandang biro, naging biruan lang namin nung kami naglilinis. Pero pag tinignan mo, hindi mo naman talaga madadala sa langit yung mga bagay na nandito sa lupa. Kung yung titignan, lahat ng mga bagay ay magpapass away. Isa lang ang hindi magpapass away. Ang si Kristo. At kung ating lamang titignan,
it will give us the strength to endure. Lalo pa ngayon, sa panahon ngayon. Ano ba ang kung nare-recognize natin, nakikita natin ang panahon na ating kinakasadlakan ngayon. We are in the time na kung saan ang mundo ay nagpapakita na ng malapit na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang nalalapit na judgment sa mundong ito ay ang mundo na mismo ang nagpapakita. Now, itong mga bagay na ito ay pinapakita sa atin para hindi tayo ay matakot. Yes, minsan nakakatakot makita, pero itong mga bagay na ito ay imbis na magbigay ng takot, kailangan magbigay sa atin ng strength to endure. Magbigay pa sa atin ng strength na magpatuloy sa pananampalataya. Dahil ngayon, yung mga naririnig mo at nababasa mo lang sa Biblia ay nangyayari na sa sanlibutan. Ngayon, yung mga nakikita natin, yung mga nababasa natin, ay nakikita na natin ng mamukhaan. Let this give you the strength. At kung ikaw man ay nabibigatan ngayon, ay hayaan mo lang. Daanan mo. Give it to God. Lahat ng mga bagay ng mga nagpapabigat sa iyo, give it to God. Dahil nalalapit na at konting-konti na lang, we will see Him face to face. Hindi ba yan na mas rason, nagbibigay sa atin ng rason para po magpuri at sumamba sa Panginoon? Hindi ba yan na nagbibigay sa atin ng rason na laging i-desire ang fellowship, na laging i-desire na makapiling ang makasama ang Panginoon sa ating araw-araw na buhay? For the time is almost up. Na ang panahon ay hindi na nagpapahintulot. Nauubos na ang panahon na sanlibutan. Yes, it will scare us, pero it also gives us the strength. Nagkakaroon tayo ng kumbaga merong certain amount of, kumbaga refreshing na malaman mo na malapit na. Konti na lang. Konting pagtitiis na lang ang kailangan kong gawin. Konti na lang, takbuhin, malapit na. Nakikita ko na ang finish line. Nakikita ko na ang Panginoong Kristo Jesus. Sabi nga sa 1 Thessalonians, ako'y malapit na magtapos, 1 Thessalonians 5 verse 3 to 4. First Thessalonians 5, verse 3. For when they say peace and safety, then sudden destructions come upon them, as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. But you, brethren, not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. Isang bagay na napakaganda, na alam mo na nagpapatunay na ikaw ay nasa tama, hindi tayo nananatili sa kadiliman. Ang mga kaalaman, ang mga revelasyon ay pinapakita sa atin, inilalabas sa pulpitong ito for us to be well prepared. Hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na mabibigla na ayan na pala. No. Ang ating Panginoon ay nagre-reveal for us to prepare, for us to be ready. Hindi niya ini-held back ang kanyang mga revelation. Hindi niya ini-held back ang kanyang mga salita. Ipinapakita niya, isang bagay na pwede natin makita na tayo ay nasa tamang track. Sabi sa Romans 13:11 to 12, Romans 13 verse 11 to 12. Now, and do this knowing the time that now it is high time to wake up of sleep. For now our salvation is nearer than we first believed. Sabi sa 12, the night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. If you recognize, kung nakikita natin ang kapanahunan na kung saan tayo ngayon ay nasa panahon na, kung anong panahon ang ating kinakasadlakan ngayon, ikaw ay may excite, ikaw ay matutuwa na makita, malapit na, kailangan pagbalik ni Kristo ay handa ako. Kailangan bago pa i-announce na kung kailan at kung saan kami kukunin ng Panginoon, ay handa ako.
Kailangan naka-ready, kailangan wala nang makakapigil sa akin. Kailangan hindi ako maging katulad ng asawa ni Lot. Na pagka tinawag na, doon, pumunta na kayo doon. At kayo kakatagpuin ng Panginoon sa lugar na yon. Hindi na ako katulad ng asawa ni Lot. Teka lang, baka yung sasakyan ko, hindi ko pa tapos bayaran. I hope na when the time comes na nagsabi na kung anong ang oras at araw ng pagkuha sa atin ng Panginoon, wala na yung pwedeng mag-hinder down sa'yo. Dahil yun na, ang katapusan, nandun na, nasa dulo ka na, huwag mo nang hayaang pang maiwang pa. Pray na pagdating ng panahon na yun, and I know it's malapit na, and we know na malapit na ito, na wala nang nag-hinder back sa'yo. Wala nang magpapalingon ng ulo mo sa likod na baka, magtatanong ka, baka may naiwan pa ako. No. When the call comes, run towards that goal. Run towards that line. Finish your race. Dahil ang panahon ngayon ay unti-unti nang nagpapakita na ito na ang panahon na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Kristo Jesus. At ito na rin ang panahon na malapit na tayong kunin sa lupang ito. Lose all lahat ng unnecessary burden. Lose all na lang mga bagay na pwedeng mag-weigh you down. Tignan ang mga heroes of faith for us to continue. Dahil malapit na. Be ready, mga kapatid. Huwag nating isipin na marahil ilang taon pa, marahil ano pa. No. Every year na papasok, every year na magpapalit, dapat meron tayong damdamin na malapit na. Ito na yung taon, ito na. Lagi dapat ating nasa isipan na pagpasok ng taon, ito na ang taon na babalik ang Panginoon. Ito na ang taon. Para ano? For you to always be prepared. Dahil pagka alam mo kung kailan siya babalik, alam mo kung kailan tayo kukunin. Kumbaga isang human instinct na magre-relax muna. 10 years, kung alam mo 10 to 15 years pa bago tayo ma-rapture, magre-relax ka muna. Magseseryoso na lang ako sa pananampalataya 5 years before. Or 10 years before. Pero dahil hindi mo alam, let every year be the year na kukunin ka ng Panginoon. Lagi mo ilagay sa puso mo na baka na ito yung taon na kukunin kami ng Panginoon, I must be ready. Bitawan na lahat. Ayoko. Let go. Hindi ko sinasabing huwag na kayo magtrabaho, ha? Na huwag nyo nang bitawan nyo na yung mga bagay na prepare lang. Ang sinasabi ko, be prepared. Nagtatrabaho tayo, yes. But when fellowship at mga gawain ay tumatawag, be there. May mga kailangan tayong gampanin sa ating buhay, gawin mo yan. But when God calls, be there. Hindi naman tayo pinipigilan ng Panginoon magtrabaho o maggawin ng mga alalahan dito sa buhay. Ang sinasabi niya lang, don't let that hinder you. Huwag mong hayaan na pigilan ka niyan. Pagka may fellowship, may gawain, at may kakayanan kang pumunta ka. Yan lamang ang kailangan natin gawin for us to be prepared. Let us always be prepared. At para magawa natin yun, we have to endure. We have to run this race. At nawa sa umagang ito, ay yan lamang ang aking naisibahagi sa inyo. Tayo manalangin sa panandali bago ko ibalik sa ating MC. Nakilang Diyos, kami nagpapasalamat at sinasamba ka sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang mga salita na ito na ibinahagi sa umagang ito ay magbigay sa amin ng reminder at magsilbing kalakasan pa na ang panahon ng iyong pagbabalik, ng iyong pagkuha sa amin ay nalalapit na. I hope ng mga kapatid sa lugar na ito, mga nakikinig sa live at sa mga ibang dako ay maghanda at laging maghanda na tumakbo at itakbuhin ang buhay, ang takbuhin ng kanilang pananampalataya. O dakilang Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo.
At we hunger for more mamaya sa iyong pang pangangaral ng iyong mga salita. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Akin ang binabalik sa ating MC.